ating rough factor na to, yan, o yung tinatawag natin na CW. So ito po yung mathematical model kung saan ginagamit natin in order to determine the effective valve tensions. So bali ang formula natin ganito. Yan. DE, ang formula po natin yan, nasa na yung guhit. Saan ako nag-guhit? Yan, dito. So in order to determine po the effective tension, so TE ay equal po siya sa T2 over daw po ng CW. So kung gagamitin po natin yung equations na to. So, ang location natin ng ating temporary visible explorers. Okay? So ito po yung ating para in order to determine daw po the effective tension, so kakailanganin po natin ang ating pong ano po, ang CW po. So, ito po yung mga formula natin ng CW. So, CW is equal to T2 over the TE, or pwede po natin siyang padaanin dito sa equations na to. So, ito naman po yung equations na to is very familiar na sa inyo. Ano po? So, ginamit na natin ito sa machine design. Machine design na ba kayo? So some important things here are the opening, machine design sa ating mga belts. Yan, so kung mag-machine design na kayo, so very familiar po kayo dito. Yan, 1 over e to the f theta, so minus daw po ng 1. So ito po yung ating formula for the rough factor. Okay? And then, in order to determine po yung rough factor, so bukod po using the formula, so pwede po natin siyang ma-determine using po the table. So itong table 6-8 po. So ito yung formula na gagamitin natin in order to determine the rough factor. So it depende po. It depends on the type of the pulley drive, the angle of draft, and the type po ng ating take-up. So, ang take-up po natin, pwede po siya na automatic, pwede po siya na manual. So, when we use automatic po, so gumagamit tayo dyan ng take-up gravity. Yan. So, pag gumamit tayo ng take-up gravity or meron tayong take-up weight, so, yun po yung para sa automatic take-up. Pero kapag screw, ang ginagamit natin, yan, to adjust the alignment of the belt or yung tensions in the belt. So, kinamagamit po tayo ng manual take-up. Okay? And depende din po sa surface ng ating pulley. So, pwede po siya na bare pulley and pwede din po siya na lug pulley. Okay? So, nakadepende po dito. So, kailangan tingnan natin kung ano yung type ng pulley drive natin. For example po, single with snub. And then, ang wrap angle natin is 240. And we are using po the lug pulley. So, ano po yung ating wrap factor? Based dun sa sinabi ko po na given. Sabi, single with snub, 240 yung ating rough angle, and then lug pulley. So, ano daw po yung ating rough factor? Anyone po? Mild winter moist sa outside. Kainit yung hindi siya pagdalang talaga. Three species natin sa ating temporary forest. Ano pong value? Natutulog niyo ba ako? We have Douglas fir, western red cedar, and Sitka spruce. So we also have planting counters forest. So this 0.30. 0.30. Ano po? At higher altitude, so mga Rocky Mountains, Alps, and the Andes. So we have yan, seagulls with snub 240 and then log pulley so 0.30. So pag sinabi po natin na bear at saka log, so ganito po yung itsura niya. So dito muna tayo sa pauli ha para medyo familiar po kayo. Ano yung itsura ng log at saka ng bear. So nandun na siya sa palundulok. High altitude
na merong mga And so, ganito po kapag bare. So, very smooth po yung kanyang surface. And so mas compared po sa atin pong log pulley, so ganda po kasi yung log pulley, so mas mataas po yung friction nito. Kasi rough surface po siya. So, mas mag-stay po siya doon. Ano po, mas may in contact, mas mataas po yung friction niya. Yan, compared po sa isa. Mas makapit. Ano po? So, balik po tayo. So, yun po. Yung difference between the bare and the log pulley. So, saan ako nagsusulat? So, yun po. So, kapag daw po hindi given, kung ano daw po yung sa baba, so, pwede daw po natin i-assume na ganito po yung ating rough angle. So, kapag single nose knob, so 180. Kapag single width knob, 210. And kapag dual is 380 degrees po. And naririnig niyo ba ako ng ayos? Hindi na kasi ako makasigaw at sakit na ng lalamunan ko po. So, naririnig niyo ba ako ng ayos? Yes po. And so, medyo masakit po kasi yung lalamunan ko kaya ganito yung boses ko. Sabi ko dito, for wet belts and smooth logging, and use bare factor. Pag naman wet belts and groove logging, so use log pulley factor. So if rough is unknown, so ito daw po yung gagamitin natin. Okay? And then, we have here po yung rough angle. So yung rough angle po, tinatawag din po siya na art of contact. So, pag sinabi natin na rough angle or yung art of contact, so ito yan. Nasaan na ba? Yan. Lagi hindi ko nakikita yung cursor. So, ito yan. Ayaw magsulat. Yan. So, ito yung may contact po between the pulley and the belt. So, yun po yung tinatawag natin na art of contact or yung rough angle. So, ito po yun. So, yung art of contact natin, so pwede po natin siyang ma-increase kapag gumagamit po tayo ng snub. And ito po yung ating mga limitations. So, kung makikita nyo po, yung ating pong single width snub, so, pwede po siya na from 180 na degree po niya kapag nose knob. So, pwede po siyang hanggang maging 240. Kaya kung mapapansin nyo po, dito sa atin pong table, so, ang rough angle po natin, so, pwede po siya na, nasa na yun? Saan ba ako nasusulat? Yan. So, pwede po siya na 200, so, 210, 220, hanggang 240 po. And ang dual pulley natin is up to 420. So, ito na po yung pinaka mataas po na magiging rough angle. Kapag dual, so pag-a-add lang natin ang dual po pulley is kapag meron tayong primary drive and secondary drive po. Okay. So, kapag sinabi natin dual pulley drive, so pwede natin makuha yung CW using po the table. And then, meron din po tayo na formula na pwede pong gamitin in order to determine po yung CW po kapag dual. So, ito po yung formula natin. Yan, CW daw po ng secondary multiply by CW ng primary over daw po ng CW ng primary plus CW ng secondary. So, plus 1. So, ito yung pwede natin gamitin. So, pwede natin isa-isa po na gamitin. So, dito tayo titingin. Pwedeng isa-isa natin gamitin po yung CW sa primary, secondary sa primary, secondary at sa primary, depende po sa art of contact. Ano? So, pwede natin gamitin po yung table 6-8. Pero pwede naman po na direct tayo ng dual. Since titingin din naman tayo sa table, di mag-dual na tayo using po the table. Ano pa? So, try natin. Parehas na po yung lalabas na sagot po. Okay. So, dito,
So, kapag dual pulley daw po, so nag-iiba po yung formula ng tensions natin. So, meron tayong effective tensions po para sa primary, and then nagkakaroon din po tayo ng effective tensions para sa secondary. And, ang next po natin ay Yung parang ay pagliligo. Dati 450 naman nagliligo na ngayon, 430 nagliligo. nag-oo sa labas mo. Parang nga na pala pagliligo. So let's continue. Yan. So, ito po yung formula natin, ha? T1 minus daw po ng T3. So, yun po yung ating effective tension at the primary. And T3 minus T2, effective tension at secondary. So, in order to determine po the total effective tension of the conveyor, so pwede natin kuhanin yan, TEP and TES po. So, pwedeng ito yung gamitin natin para sa belt tensions po. So, ito pa rin yung way para makuha natin. Ano po? Yung belt tensions. Okay? And then next po, yan. So, dual pulley drive. So, meron tayo din yung mga pwedeng formula. Yan, kapag dual pulley. So, ito daw po yung formula natin for the T2. So, TE times daw po ng CW. Tapos, yung T1 natin, magiging equal po siya sa T2 plus TE. And then, yung atin daw pong T1, equal din po siya sa TEP plus daw po ng T3. And then, yung T3 natin, equal po siya sa T2 plus daw po ng TS. So, pwede nating ma-determine yung effective tension po. So, using po itong mga, makukuha natin na value ng T1. So, T1 po is the tensions at the tight side, while T2 po is the tension at the slack side. While yung atin pong T3, ito naman po yung belt tension natin between the primary and the secondary drive pulleys. Nandun siya sa gitna ng primary and secondary. And, tulad ng sabi ko sa inyo, yung Prokroff factor natin, so pwede nating ma-determine yung kanyang value. Okay? So, for example, may example daw tayo dito. So, if the angle of rough of the primary and secondary drive pulley is 180, so, and 220, so respectively, so the factors also follow for the lug pulley. So, paano daw po natin kukunin yung rough factor? So, pag ginamit po natin itong formula na to, so we need to determine po yung CWP tsaka CWS. So, sa CWP sa primary, so meron tayong 180 degrees. So, yun po ay 180. Ngayon, so wala po tayong snub. And then, sabi po ay lug pulleys. So, ang gagamitin natin dito ay automatic. For example, ang ginamit natin dito ay take up gravity. So, automatic po ang titingnan natin. And then, lug pulley. So, ang value po niyang ating CWP is 0.5. So, ito yon. Nagets ka po. Reverse legs what runs in ocean. So we have forms of water. We have three forms of water. The solid, liquid, gas. Hello, nakuha niyo ka po. Kapag sinabi natin liquid, yung solid. So, for secondary naman, so ang angle daw po natin is 220. Yung shape na So, 220 po. Yan. So, with snub siya. And then, lug pulley. So, 0.35. So, 0.95 ito. And then, isa-substitute natin siya sa formula. And 0.5 and 0.35. So, divided by daw po ng 1 plus 0.35 plus 0.5. So, ang nakuha po natin is 0.945. Yan po ay through computations and using po the graph. So, since nagtitingin din po tayo ng graph paulit-ulit, so pwede na naman natin gamitin is itong dual pulley. So, ari po ay 380, 420. So, hanapin natin yung pang 400. So, we can use po interpolations. Ano pa? So, using po the interpolation, so,
pwede po nating makuha yung CW at 0.095. So, ang gagawin lang natin ay, di ba, since ito po, pare-paras po ang difference niya ay 20, so nasa gitna lang po yung 400. Pag nasa gitna, average po yung kukunin natin. So, pwede po doon is 0.11 plus daw po ng 0.08. So, divide 2. So, makukupit na po natin yung ating CW. So, pakicheck nga po kung 0.04, 0.95 po. So, it is the water vapor. Water vapor is a gaseous form of water na present sa atmosphere. Tama ka po. So, water vapor is an important role ng lalo sa ating water cycle. Tama po, 0.095. So, ito yon. The precipitation and Ito yung nasa taas. so, And 0.095 kapag 400 degree total angle. So, by interpolations po ang ginawa natin. Okay? So, ganun lang po yung pagkuha ng CW kapag po siya ay dual cooling. So, alam nyo na. So next is our hydrological cycle. So sa inyong Hello. yung mga sulit-sulit na pala po. Okay? Okay na po tayo dito. Then, yung next naman is paano naman po yung how to determine po yung ating TEP, effective tensions at the primary, and an effective tensions at the secondary. So, meron tayong example dito. So, yung nakuha daw po natin na calculated horsepower is 250. Yan, 250 po. Sabi dito, this could be supplied allowing for the drive losses. So, by using daw po ng 200 horsepower primary drive and the secondary drive po na 75 horsepower. So, with drive efficiency daw po, 90%. Yes. So, para makuha natin yung effective tension at P and effective tension sa secondary, so, ito yung gagawin natin. So, sa primary muna tayo, primary pool. So, yung ating ginamit na power sa, paano kukunin natin yung kanyang equivalent sa 250? So, siya ay 200 horsepower. So, di-divide natin siya sa total. So, 200 plus 75, kaya po siya ay 275. And then, i-multiply natin siya sa 250. So, ito po, ang katumbas niya po is 182 HP. Tapos yun naman, 75 divide 275. Yan. So, times 250. So, ang katumbas naman po niya is 600 HP. Yan. So, pag pinag-total natin yan, so, dapat ang total po niya is equal to 250 HP po. Okay? Through the process of transpiration. Okay po. When the sun Ako ha? hits the Yes po, ma'am. But after nun, yung nakuha po natin na value, i-multiply daw po natin siya sa 33,000 over daw po ng velocity natin. So, ang velocity po na given is 400 ppm. Okay? So, ganito po. Sa bali siya yung nakuha, di ba, meron tayong formula na HP is equal to TE, di ba, times daw po ng V over daw po ng N. O kaya po, over daw po ng 33, yan, 1,000. So, dito po siya kinuha. So, ang nangyari po ay PE is equal to HP times daw po ng 33,000, yan, over daw po ng V. Okay? Nakuha po? Is nagpo-pull dito and nagpo-condense to form a cloud. Nakuha? Nagpo-form siya ng clouds dito. Yan. So, ito po, 15,000 at saka 5,625. Yan, pwede po natin siya. Mga tiny droplets. Ito po yung nakuha natin na value. And from this po, yan, pwede nating makuha yung ating mga T1, T3, at T2. Water vapor. So after the condensation, we will have So, yun po. the precipitation. Okay, so gagamitin lang natin yung sa the water ano,
sa mga effective tensions. Yan. So, kapag meron pa po tayong given na iba po. So through the precipitation So, ito daw po yung mga yung water drive natin arrangement is natin. nagpo-fall back sa land. So, ito is kapag siya ay single pulley drive po. Rainfall, Tapos, ang drive pulley niya, snow, magkasama po ang drive pulley or it can be also sleep. at saka po yung depending on head the pulley. So, temperature kapag condition, ganyan, or depending on so, the nandito area po yung where ating you are tight side. living. And then, nandito naman po yung ating slack side. Hill, Okay? reduce- So, dito, after the precipitation, ito po yung ating drive pulley. So, ito po yung ating yan, tight side. infiltration. And then, meron tayong ginamit po na snow pulley. So, kung mapapansin nyo po, kung makikita nyo po dito, yung ating pong wrap angle po is tuwid. Yan, tuwid yan ha, pagpalagay natin na tuwid. So, kaya siya ay 180. Pero pag naglagay po tayo ng snub pulley, so makikita natin. So, tumaas po yung kanyang angle. So, from this po, yan. So, lumaki po yung kanyang wrap angle po. Lumaki yung contact. Ano po, nung ating belt po dun sa ating pulley. Nako, ha? Is mga run off na siya. Ito na siya. So, iba-iba po ito ha. So, ito po ay puro parehas po na paakyat. And then we have naman po ito na kung saan naman ang ating naman pong drive pulley ay kasama po ng tail pulley. So, ito ay paakyat. Ito naman po ay pababa. So, kung saan po yung naandun yung drive pulley, kung mapapansin nyo po, so yan. So, papaganon yung direction natin, di ba? So, kung alin yung papaganon, nandun po yung tight side. And then, dito naman po sa kabila, nandun naman po yung slack side po. that eventually collects Okay. and continues the cycle. So this Yan. collection So, drive pulley. sa mga underground water that gets stored in the aquifers or to the ground water system. So after the collection, mag-uulit na ulit siya dito sa ating when the sun hits the surface of the water. And So, ito naman ay pababa ha. So, yan. Hindi ko na po siya iisa-isahin. So, tingnan nyo na lang po yung difference in terms of the arrangement. Okay? Yan. So, this one is gumamit naman po tayo ng snub. And then, kung makikita nyo po, yung ating pong drive pulley, nakahiwalay po siya sa head, nakahiwalay din po siya sa tail. So, pwede po yung ganun. Na po. Okay. Tapos ito, magkasama na po ulit. And then, ganda naman po yung arrangement po natin ng para po sa dual pulley. So, kita niyo po ito. Yan. So, ito po yung ating tight side. Tapos, ito din po. Yan. So, bago po siya mag-drive pulley. So, depende po sa direction. And then, so this one, so, nandito po yung ating slack side po. Yan. So, slack side na po yung other part po. Na, so, slack side to. Tapos, ito din, slack side to. And then, this one po, yan, slack side din siya. For irrigation and in any industrial purposes. So, yung 97.4 plus yung 2.6%. Yan, so ito naman, meron tayong ginamit po na is dalawang, the most yan, snub of pulley po. which is not on or Tingnan na lang natin, ha? lines, So, ang next or topic deep natin po groundwater. is about the maximum belt tensions. Yan. So, marami pong possible na pwedeng pagalingan po ng maximum belt tensions. Yan. So, minsan po, nangyayari daw po kapag operating maximum belt tensions po, yan, kapag operating. So, nangyayari daw po ito, yan, kapag daw po yung ating belt is conveying design load yan from the loading point continuously to the point of discharge. So, doon po nangyayari. So, mula sa tail, papunta sa head, and doon po nangyayari yung tinatawag, doon po nangyayari yung ating maximum belt tensions.
Maaalin po sa part na yon. So, may part doon kung saan nangyayari po yung ating belt, maximum belt tensions. So, sabi dito, kapag ang operations daw po natin is horizontal or inclined conveyor, so nangyayari po yung ating operating maximum tensions po dun sa discharge point. Yan. So kapag pa-incline, so kapag ganito horizontal o kaya po ay incline, so nangyayari yung ating maximum tensions dito sa dulo, sa discharge kung saan tayo ay mag-discharge na. So nandun po yung maximum tension. So tapos, kapag naman daw po siya ay sabi dito, and at the loading point naman kapag siya ay decline. So kapag decline naman, so pababa po yung ating operation. So ang maximum tension po natin ay nandito sa loading point naman. So kapag siya ay pataas, so discharge. Kapag naman siya ay pababa, sa taas pa rin. Then, so ating water, we have this standing water bodies and flowing water. So, kung tingnan natin standing water bodies, so these are the water, both Nakaga po. remains, power remains relatively still. Espuma. Hi. Tapos, meron din pong meron din tayong tinatawag na temporary operating, yan, maximum belt tensions po. Yan. So, ito daw po ay, pag sinabi natin temporary, di short period of time lang po nangyayari. So, dun sa part na yon, nag-o-occur yung ating maximum tensions. Ano po? So, example daw po niya, kapag daw po ang conveyor natin with a profile that contains an incline, meron siyang incline, tapos biglang magde-decline, and then another decline. So, dun po nangyayari yung atin pong temporary operating maximum belt tensions. Ano po? And then, kung saan po yung meron daw po tayong sa inclined, meron siyang laman, tapos pag declined, empty na siya. Okay? Sabi dito, this temporary operating maximum belt tension should be considered in the selections of the belt and the conveyor machinery. So, kailangan din po natin siyang i-consider. Okay? Tapos, sa mga starting po at mga stopping, so, yan, meron din po tayo dyan ng mga maximum tensions. So, di ba? Pag nag-start po, so mas laki yung kailangan natin na power to start po yung operations. Yan. Sabi po dito, starting torque daw po ng electric motor, pwede po siyang more than 2.5 times the motor full load rating. Ano po? But, kapag daw po ganito, yan. So, sabi dito, such a torque transmitted to conveyor belt could result in starting tensions many times more than the chosen operating tensions. Yan. So, to prevent daw po yung ating progressive weakening of the splices, ano po, yung ating pong pinaka-belt and subsequent failure, so such starting maximum tension should be avoided daw. So, we should avoid it daw po na ang maximum tensions ay nangyayari during po the starting at doon daw po sa stopping. Yan, sabi dito, likewise, if the belt brought to rest very rapidly, sorry naman po during the stopping, so especially kapag daw po siya ay decline conveyor, so sabi dito, the inertia of the load belt may produce high tensions. So hindi, medyo iwasan din natin yung sa starting and stopping po na dun mag-o-occur po yung ating maximum tensions. So ang recommended na maximum for starting belt tension po is 150% daw po nung allowable belt working tension. So, depende po sa ating belt na gagamitin. So, hanggang 150% lang daw po. Yun po yung maximum na. Hanggang doon lang po.
Okay. And So sabi dito, on conveyors with tensions under 75 pounds per ply or the equivalent, so pwede po siya na mas mataas as 180. And then sabi dito, for the final design allowances of conveyor equipments or rubber belt manufacturer should be considered. Yan. So pwede daw po tayo mag-ask sa manufacturer about po dun sa allowances na ibibigay natin. Or pwede tayo mag-search based on sa different manufacturer po o kaya din sa mga standard. So ano yung ginagamit nila na belt tensions. Okay? And then, ang next naman, kung meron po tayong maximum tensions, so meron din naman po tayong tinatawag po na minimum belt tensions or the TMIN. Yes. So, sabi dito, ang minimum belt tensions daw po of the carrying run, so kalimitan daw po siyang nangyayari sa tail feed end. Ito po ay kapag siya ay hindi na-overhaul yung ating drive. Pero kung ang conveyor daw po natin is that do overhaul or drive, so ang minimum belt tensions naman po ay nangyayari sa discharge po or yung ating head end. Process of dissolved organic matter in the distributed is hindi ganun kataas or hindi. Okay? So, depende po kung na-overhaul. Kapag hindi po, so sa tailed end po, sa feed, nangyayari yung minimum tensions. Tapos, kapag po siya ay nag-overhaul yung drive, so sa head or discharge naman po, nangyayari yung ating pong minimum belt tension. Uwian na ba? And then, ang also po, we have to consider din po sa pag-determine po ng belt tensions, yung tinatawag natin na sag. So, yung sag po, yun po yung parang malubay dun sa belt. So, di ba ito yung ating belt? Yan. So, meron siyang mga idlers dito. Mga idlers dito. Tapos, ito po yung ating pulley. And then, meron po ulit tayo dito na idler. Yan, idler. May idler tayo dito. Kaya lang po, may tendency minsan na yung ating belt, nagkakaroon siya ng sagging. So, lumulubay po siya. So, lumulubay po siya. So, dito pala yun. Water supply or other So, dito yan. So, nagkakaroon po siya ng sagging. So, lumulubay po yung belt natin. So, we have to consider din po yung mga ganito. So, in order daw po to determine yung sag in terms of the feet, so ito yung formula natin. So, W, so weight po ng ating belt, saka ng ating material, times daw po ng SI. SI po is the idler spacing. Tapos, yung T naman po is tension and belt. Yan. So, ito yung ating pwedeng magamit in order to determine po kung gaano yung naging sag po ng ating belt. So, in terms daw po siya ng feet. Tapos, yan. So, pwede po nating makuha yung vertical draft daw po ng sag. So, ito nga po yun. So, this makes So, yun yung Y natin. Tapos, kapag daw po siya ay more than 3% daw po yung ating, sabi dito, more than 3% of span between the idlers. So, ito na po yung gagamitin po natin na mga formula. mangrove form, Yes. depending sa So, ito po, meron tayong pwedeng magamit po na table. So, in order po to determine yung percentage po ng ating So, who's taking may video? Takes taking assembly pa. Kaya ayaw kong pumunta sa assembly pa. Yung stage. yun ang hinastage. Hindi. Ala, ito sana tinawag ko na sa tanggol. Okay. So, sabi dito, recommended belt sag percentage daw po for various load conditions. So, ito yung pwede daw po natin na magamit. Yan. So, depende po sa ating material at saka yung sa idler drawing po yan. Yan na po
po. For example po, yung ating kanina po, yung example natin dati. So, we have po yung 35 idler angle po natin, throwing angle. So, 35 degree. Tapos, yung material natin, di ba, siya po ay granules. Granules po or 0.5. So, and then yung lamp size po natin, di ba, is in 8 inches. So, yun ay 1/2 inch. Tapos, 8 inches po yung ating lamp size. So, hindi po siya naka-maximum dun sa ating lamp size. So, kapag half lang po, or kaya mas mababa po dun sa maximum ng lamp size, so, ang gagamitin daw po natin is 2%. So, ito yung gagamitin natin. So, depende po dun sa belt sag natin, yun yung gagamitin natin na iba-iba po yung formula na pwede natin gamitin to determine po yan, the minimum tension. So, yung minimum tension po is yung ating dito. So, kung 2% po yung ating pong belt sag percentage, so ito po yung gagamitin natin na, so na ba yun? So, ito po yung gagamitin natin ng formula. So, i-apply natin siya mamaya. And then, to determine naman po yung ating slack side tension, kasi na ba? Hindi ko makita yung so, yung atin naman pong T2, so yung T2 po natin, pwede natin makuha yung slack side tension natin. So, using naman po this formula na to. Yan. TO plus minus daw po ng TB plus minus daw po ng TYR. So, yung positive, negative natin, yan, depende po sa arrangement po ng ating kung saan po yung driven, kung saan yung head, saan yung tail, and yun po, kung siya ay inclined or declined. So, doon natin siya i-determine. Okay? And then, pwede din po na i-determine po natin yung T2 using po this formula. So, TE times daw po ng CW. And kung alin po yung mas mataas na value, so yun daw po yung gagamitin natin. Okay? And then, di ba, meron tayong formula po. TO, TV, and TYR. So, yung TO, so pwede natin siya pa to a belt sag. And then, ang TB daw po natin is H times daw po ng WB. Depende po kung siya ay inclined or declined po. Okay? And then, yung TYR naman natin, so equal po siya dito. 0.015 LWB times daw po ng KT. Yan po. Okay? And, sabi dito, pwede daw po natin na ma-determine yung belt tensions at any point of X daw po dun sa ating conveyor belt. So, using po yung mga formula na nandito po. So, ito yon. Halimbawa, sa carrying side. So, kung gusto kong i-determine po yung belt tensions dito sa point na to, so ito yung gagamitin natin na formula. Ano? So, TCX is equal to T sub T plus TWCX plus TFCX. So, ito po yun ha. At any point daw po, yun, at any point, so pwede nating makuha kung gusto natin ay dito, pwede nating makuha yung value niya ng belt tension. So, ito yung gagamitin natin na formula. So, ito po yung para sa carrying side. And then, this one naman po is kapag return. So, kapag dito naman po sa baba. So, yung T sub T, yan, equal po siya sa T minimum. Yan, so, equal po siya sa T minimum. So, we need to determine po yung T minimum natin. So, kalimitan nito po yun. T sub T is equal to T sub 0 din po. Ano ba? Ayan po, T sub T is equal to T2 minus ng TB plus daw po ng T1R. At di ba kanina, yung atin pong T2, meron po siya dito na plus, minus, plus, minus. So, depende po sa atin pong arrangement, depende po dun sa ating drive. So, pwede po natin na ma-determine yung formula po natin for T2. So, nakalagay na siya.
yung ating mineral content. So, yung TWCX at saka yung TFCX, TWRX at saka TFRX. So, ang formula po niya ay naan dito po. So, depende po siya sa height. Depende sa length. So, alamin natin ano kanyang lifted at saka yung kanyang length po dun sa point X na kung saan kukunin natin yung tensions at a certain point. Ako ha? So, kapag tayo ay Nakuwaga po. deposit ng mineral, Pwede natin makuha yung bulk tension at any point of X. So, ito po, may kanya-kanya po ito. Ito po ay, itong formula na to, nasa na ba yung So, itong formula na to, pressure and water. ganyan. So, lahat ng formula na to, applicable siya yan, para dito. So, head pulley at drive. So, yung head pulley natin at saka yung drive pulley, so magkasama po siya dito sa taas. And then, siya po ay horizontal or elevating. So, kapag ganyan po, kapag ganito po yung case, so ito daw po yung mga gagamitin natin. Okay? So, pero kapag naman po ay head pulley drive din naman siya. Tapos, pababa naman. So, sabi dito, lowering without regenerative load. So, ito naman yung gagamitin natin. So, itong buong formula na to. So, kung mapapansin nyo po, ayan. So, tingnan nyo po yung ating value po ng T2. So, yung T2 natin, so naging TO, and minus daw po ng TB. Kita nyo? So, TB, minus daw po ng TYR. So, magkaiba siya dun sa previous natin. So, ito. Ang T2 natin is T sub T. T sub T plus daw po ng TB minus po ng TYR. So, depende po yan sa case po natin. So, dito. Yes. So, tingnan nyo po ito. So, kapag daw siya ay head pulley drive, tapos lowering with regenerative load. Yan. Kapag with regenerative load tayo, so, ang dito po natin, so, same pa rin, CW plus TE, pero equal na po siya sa TO. So, nag-iiba-iba po yung kanyang formula. So, titingnan na lang natin kung ano po yung applicable dun sa ating pong magagamitan. Naintindihan po? So, in-question lang natin na nag-e-exist po sa ating geological knowledge and but yung exact location And so, titingnan nyo na lang ito. quality ng ating resources And ito naman is kapag determine meron siyang, based lang siya sa mga geological so, knowledge. hiwalay po yung drive po. Tapos, meron tayo mga take-up gravity. Then we have research. Ang research this Okay. So, doon na tayo pupunta ha sa problem solving. identified economically extractable. So, babalik po tayo ha, mag-example tayo. Para mas madali nyo pong maintindihan, so mag-example po tayo. Ito yun. So, akin mo nang i-close ha, dahil puro sulat na po siya. Kasi open siya, diga? So yun po ang ating differentiation for identified resources, undiscovered resources, and resources. Ayun nga. Ay, paano malalaman yung heat transfer? Uses and exploitation of minerals. So, minerals are used in large number of Okay, ito na po yan. So, ito na yung example natin. They in domestic agriculture. So, dito naman po, yan. So, ito yung gagamitin natin ha. Ito po yung example natin nung una. Saan ang capacity po natin is 1,000 pph. Ang land po natin is 1,000 meter. Tapos yung belt speed natin is 600. Naririnig niyo ba ako? Or develop Naririnig niyo ako ng ayos? Yes po. Okay. So, bali, ito yung ating yung unang example natin na given po. So, itutuloy lang natin siya ngayon.
Okay? So dito, ang ginamit ko na CW is using po the dual. Yan. So dual po. Ano? Yan. Meron ka? So dual yung ginamit niya. Tapos maximum na po. And then lag pulley. So ang CW natin is 0.08 daw po. So meaning po, so we use po ng snub. Ere po ay ginamit lang niya ha. So parang kung i-relate ulit natin siya, dun po sa atin pong nakalagay dito. Yan. So, dito po yung drive pulley natin. So, ari po ay mas mataas po. Ano? More than 180 po yung kanyang yung kanya pong ano po, art of contact. So, same with this po. So, titingnan natin. So, 240 plus 240 po. So, ang nakuha natin is, magkano yun? 240 pala plus 240 lang pala ano po. So yan, 420 lang pala yung maximum. So pag 240 plus 240 480 pala yun. So ang ginamit lang po dito is nandito. So siguro 210 po yan. Ano po? O kaya po ay 180 and 240 po yung ginamit niya sa primary and secondary drive. So kaya po ang total niya is 420. And then, so ginamit natin dito is the lock pulley. So kaya po ang CW natin is equal to 0.08. Ako ha. So ano po yung sa example lang po ha. So wala kasing given, wala kang nakalagay. So, pero pwede natin kung kuhanin yung ating pong CW using po yung ating formula. So, ang formula natin po ay ito. Pero syempre, iba po yung formula natin kapag po siya ay dual pulley. Okay? So, it can be based on composition. So, babaguhin natin. Kukunin natin yung CW dun sa ating primary, CW po at saka sa secondary. Pwede din siya in terms nitong formula na to. Okay? So, using din po this formula. So, ang mababago natin dito is the, ano po, yung theta po. So, pwede yun yung gamitin natin. So, basta alam po natin yung atin pong rough angle. So, madi-determine po natin yung CW. Pwede using the table, pwede pong diretso po. And so, pwede natin kuhanin ba CW P. So, using po yung value na to, so equal po siya sa 1 over daw po ng E to the F. So, ang F po natin kapag po siya ay lag pulley is 0.35. So, 0.35. Tapos, kukunin natin yung ating angle po. So, yung tata po natin, dapat daw po siya ay naka-radian. So, siya po ay 180 degrees. So, tapos, bali siya ay times pi po. Yan. So, sabi natin, 180 degrees. So, ang pi rad, yan, ay equal po sa 180 degrees po. Yan. So, maka-cancel natin. So, multiply lang ng pi. So, makukuha natin yung CW. Tapos, kukunin naman natin yung CWS. So, babaguhin lang natin ito. So, gagawin natin siya 240. So, 240 times pi rad over daw po ng 180. So, pwedeng ganun po yung gamitin natin. Pero para mas madali, so, gagamit na po tayo ng table. Okay? So, based on using command, Naintindihan po. so this is based on their practical use in society, particularly in terms of Nakuha?
importance for economic growth and development. And then after nun, diba, so kailangan daw natin kuhanin yung relationship between the tension and the belt sag. So, para makuha po natin yung minimum tensions, okay? So, para makuha natin yun, so ito daw po yung gagamitin natin na table. So, we need to determine po the belt sag percentage. Yan, katulad nung ginawa natin kanina, di ba? 35, tapos 1.5, so 2% po. So, kung 2% ang ating sag, so ito yung formula na gagamitin natin. So, TO is equal to 6.25 multiply daw po ng SI. So, ang SI natin is 4.5 feet. Yan. So, multiply daw po ng WB. So, ang WB po natin is 11 pound per foot. So, plus daw po ng WM. So, we have 55 pound per foot. Yan. So, makukuha po natin ang TO in terms daw po ng, feet po. So, makakancel na natin. So, ang matitira po is in terms of pounds po. Pounds. So, pakicheck nga po kung tama po ito. The energy resources refer to the different sources from which energy is derived. Pacheck po kung tama. Tama po, ma'am. Okay. So, meron na po tayong minimum tensions. So, after nun, ang sunod daw po natin gagawin is to determine na po yung ating mga T2, P1, ano po. So, para ma-compute na po natin siya. So, for example po, yan. So, para makuha natin yung mga T2, T1, saka yung T minimum at saka T maximum, dapat alam muna natin yung arrangement natin. Kung ating bang head pulley, so are contradicting, ano po, dun sa una natin kasi ang ginamit natin dun is dual pulley. So, dito kasi, isa lang po yung ginamit. Yan. So, parang hindi siya nag-a-align dun sa atin kung nauna. So, pero kung ito yung i-consider natin, sa tingnan nyo po yung ating arrangement. So, we have po, nandito daw po yung take-up gravity. Meron tayong take-up gravity dito. And then, meron din po tayo dito yung take-up gravity. So, gumamit siya ng, screw. Manual, pwede po siyang manual, pwede din po dito. Automatic. So, pwede po dito yung ating gamitin po na take-up gravity. Okay? So, pag screw, dito po siya. Pag take-up gravity po, yan, automatic. So, dito naman sa part na po. So, balik tayo dun sa PowerPoint. Yan. So, hanapin natin yung katulad na illustration na. So, I think po, yan. So, ito yon. Tamaga po. So, head pulley drive. So, ganito po. Diba? Yung kanyang equations. So, kapag ganito, and kapag ganito po, so, ito yung gagamitin natin na value ng T2. So, T2 is equal to T1 plus TB minus daw po ng TYR. Nakuha. So, ito yun. So, saan yun? So, magiging formula natin to determine po the T2 is equal sa TO, yan, plus daw po ng TB, so minus daw po ng TYR. Kasi yung return natin, so pababa na siya. Kaya po siya minus. Tapos yung TB natin, yun po para sa belt natin in terms of height. So, since siya ay lifted, so kaya po siya ay positive. Okay? So, kukunin natin siya. So, kukunin natin ang T2 using this formula. And then this one po, ito naman po yung isa pong formula. So, kung alin lang po yung mas mataas na value ng T2, so yun yung gagamitin natin. Okay. So, una muna, T2. So, we have to use po ito, value na to. So, TE, ano ang TE natin? So, babalik po tayo dito sa una natin kinumpute.
Diba, meron po tayo na TE. So, ang TE natin is equal to 14,598.2. So, 14,598.2 pounds. Yan ha. So, ito po yung ating TE. So, yung nakuha natin na TE, The coal as the primary sources sabi po, because they offered 14,000. Ano nga yan? Tandaan niyo po ha, 14,598.2 pounds. And electricity generation that can support the development of Yes. ating So, kukunin po natin ha. So, T2, so TE, so T2 natin is equal to 14,000. Ano nga po? 958.2. Tama ka po? 598 po. Baliktad. 598.2. So, i-multiply natin siya sa 0. Ano nakuha natin na si W? 0.08. So, i-multiply natin siya sa 0.08 daw po. So, para ma-compute natin yung ating meron pa pala tayong Ano sagot? sources of energy. So, ang alternative energy source natin, it is the availability and source of traditional energy source like oil and gas have been naging concern sa environment. So, also yung 1,167.856 po. Okay, so pares lang po nakalagay dito. So ito yung nakuha natin na value. Tapos ang sunod naman, kukunin ulit natin yung T2. So may TO na tayo, yung nakuha natin kanina. So ang sunod natin gagawin is TV. So ang TV daw po, yung mga renewable energy sources natin like solar power. so ang TV natin equal po siya sa height times 2 po ng WP. So yung height natin na lifted, di ba siya ay 115. Then based on the continuous Tapos, natural resources, multiply daw po ng WP. So 11. So may makukuha po tayo na TV na 1.65 po. So 1.65. so these are the And then yung last po is the TYR. So ang TYR naman po ay ito. Ito yung formula natin. So equal po siya sa 0. Muna i-delete natin. Paano ba mag-delete? tuloy-tuloy because nare-replenish siya. So walang delete. The renewable energy resources are So, non-conventional. Hindi ko po makita po yung delete. So ano, equal siya, di ba? 0.015. Yan, i-multiply daw natin sa length. So, ang length po natin is, di ba? Ang length daw po dapat is naka-feet. So, siya ay 3,300 feet. Natatandaan niyo po yun? Times po ng WB. Ang WB po is 11 pound per foot. Yan. So, multiply daw po ng KT. So, ang KT natin is 1.0. So, makakompute na po natin yung TYR. So, ano po yung kanyang value? Finite and cannot be regenerated on your 544.5. So, tama lang ito. Okay, tama lang po. So, dito po, so 1856.2, yung nakuha natin noong una. Yan. Saan na yun? So, ito, 1856.2. Tapos, ito po. So, medyo nagkamali po tayo dito. Dapat siya ay 1265. And then, minus daw po ng 544.5. So, ito po is magiging 25. Ano sagot? 76? Tama ka po. 0.7 pounds. Tama? Ha? Tama po. Yan. So, since may nakuha na tayong tito dito, may nakuha din tayong tito dito, sabi po, use the larger value of T2. So, therefore, itong value ng tito na to, yan, yun po yung gagamitin natin. Ako ha? So, yun po yung tensions at the slack side. Ano po? And then, after nun, so since nakita naman natin, yan, paras lang naman siya ng formula dito. So, kaya po ang T sub T natin, equal lang din po siya sa TO. Ano po? Tama ka po.
Right, i-substitute po natin, parehas lang. Kasi saka lang siya magbabago. Ayan, saka lang magbabago yung kanyang sagot kung mas malaki po yung value ng PECW compared po dito sa value na to. Pero since ito din po yung ginamit na formula, dito din lang po siya dinerive, yung formula natin for the T sub T. So, equal lang po itong dalawang to. Makukuha natin. Okay? And then yung T sub T natin, kung mapapansin nyo po, renewable resources like ang T solar sub T energy. natin is yun po yung ating minimum. Kasi yung T sub O natin reservation equal to T sub T. So siya po equal sa 1856.2. Tapos yung ating T2 equal po siya sa atin pong yan, 2576.7 pounds. And then yung T1 naman natin, ang T1 naman equal po siya sa T2 plus daw po ng T3. Yan. So T2 mas malaki na siya dito sa TO. So alam na natin na ito po yung ating minimum. So ito po yung ating T minimum. Then you have Okay. energy. So tapos ito po yung ating Comes from T1. So ang T1 po natin, so equal po siya sa T2. So siya po ay 25. Yan, 76.7 pounds. Yan. So plus daw po ng TE. So ang TE natin is 14,598.2 Then we pounds. have ocean energy. Under ng Ito po ba? Ano po yung sagot natin ng T1? ang main source So equal po siya saan na value? energy ang ocean thermal energy. Kapag sinabi natin tidal energy, so this is the low tide and high tide based on the low tide and high tide. Na pwede siyang generate ng electricity niya by rotating the turbine Ano pong value natin? 17,100? or barrel. 174.9 po. Okay. So 7. Bali siya ay yan, nawala. 17,174.9. Tama ka po. This is Peace or empty. Kapag naman, so that is the Tama po? ocean thermal Tama po. Okay. So, bali ang mangyayari po, so since ito po ay 17,000, yung T1 natin is equal to 17,174.9 pounds. So, ito po yung ating T maximum. Ako ha? Siya po yung maximum na value. So, where T1, T2, yeah. Madidetermine na natin yung effective tensions po. O kaya naman po yan. O kaya na natin yung other tensions po. Okay? So, okay na to. So, yan po yung ating example po ng pagdidetermine ng TO, T2, T1. So, meron po ba kayong tanong? That can be converted into biogas. May tanong kayo? Also, it can be converted into biofuel. Hello, meron po kayong tanong? Wala? Wala po. Maliwanag naman po. Yes po. Yan. So, ito na yung last natin na i-discuss. So, we have for the belt stress. And itutuloy na lang po ulit natin next meeting kasi hindi ko na talaga kaya. Ang belt stress natin, in order to determine for the belt stress, so equal po siya sa T1 over daw po ng belt width. Yes. So, di ba tayo ay 17,100? Yan. Ano yun? 174.9. So, i-divide natin siya sa 42. So, diga, 42 po yung ating belt width. So, kaya yan po yung gagamitin natin. And, ano po yung value niya? 408 point. Once they are used, they cannot be replaced. Ang sagot. Ulit na ko dito. Tandaan nyo na yan. So, ang coal natin is a 408 point. fossil fuel formed from the remains of the ancient times that are subject to 9262 po. pressure over 9 to So 62. we have different types of Or kaya naman po, These pwede are na siya different ng equal po species. sa Ang force 409 natin from pound wood to per iron inch of width. And ang Yan, disadvantage pound per natin inch of is width po. Ito po yung once we ating burn a coal, belt it stress. releases carbon dioxide. Okay, so yan po yung ating PIW.
And yung ating pong PIW, dito natin siya gagamitin. Yun po yung ating working strength ng ating conveyor. Then, Okay? as the So, since 409, so, ito po ay 345, malapot and then 475. So, ito po yung gagamitin natin. So, 475, and then from this po, may makukuha na po tayo ng mga other parameters. So, ibig sabihin, yan. Yung ang number of lies daw po na gagamitin natin is 3. Tapos, yung carcass thickness po ay 0.22. Tapos, yung carcass weight natin is 0.108 pound per inch width. the Trojan ancient Victorian iron. So, it has different And then, yun yung different minimum pulley diameter natin is, ayan, depende po sa kanyang tensions po. kasi lang Minimum pulley diameter. So, ito po yung ating kukuhanin. Yan, pwede tayo dito pumili. So, depende po sa percent. Yan. And then, yung atin pong minimum belt width, yan, so 35. So, we have po yung 30 po yung ating, 30 po yung ating minimum belt width. And then, ang atin naman pong maximum belt width naman po, so siya ay 35. And then, material weight natin is in terms ng pound per cubic feet. So, nandito siya. So, 41 to 80. So, 66. So, di ba yung ginamit po natin na belt width is 42. So, nasa range po siya ng maximum at saka po ng ating minimum. So, nakuha. Okay po. And then, tapos na natin yung example. Then natural gas. So, ito daw po yung reference for the sample. And then, so ito daw po yung mga conversions. Natural gas. May tanong po. Dry gas. Lower So, meron po kayong tanong? Then kapag wet gas naman, Naintindihan nyo ga po? Yes po. Yes po. Ma'am, ang tanong po ay yung sa capstone po, yung ika po ay next week po ang pasa ng accomplishment report.